Ka-express, tahimik man sa headlines pero may binubuo. Habang ang mundo ay abala sa NBA Summer League at ang social media ay tahimik sa pangalan ni Kai Sotto, isang tanong ang unti-unting sumisirit sa basketball circles. Babalik na ba siya at handa na ba talaga ang NBA sa kanya? Araw-araw? Yes, araw-araw na raw ang shooting at non-contact skills training ni Kai. At para sa mga taong marunong magbasa ng ritmo sa isang comeback, ito ay hudyat na malapit na ang kanyang pagbabalik. Ang original na inaasahan, October, Gilas Asia Cup, posibleng pre-season ng NBA. Pero kung ipagpatuloy ni Kai ang ganitong klase ng recovery discipline, hindi malayong mapabilis ang kanyang schedule. Hindi ito wishful thinking, may sistema na siyang sinusunod. May mga mata nang nanonood at ang mas nakakagulat, hindi lang ito tungkol sa Pilipinas, may mga scouts na sa US na muling nagtatanong, how close is Kai? Well, hindi ito basta-bastang shooting lang. Ang kanyang camp ay nagsimula na ng daily rhythm focused on mechanics, decision-making, agility drills, at ball handling reps. Ayon sa source na malapit sa kampo ni Kai, ang intensity ay nakaprogram para tumaas kada linggo, mula light movement drills patungong full speed, change of direction footwork, isang signal na hindi ito minor rehab, isa itong full reconditioning. At ano ang kahulugan nito para sa mga scouts? Well, simple lang, Kai is active, pain-free, and engaged. At para sa sinumang prospect na galing sa ACL injury, ito ay napaka-critical. Hindi mo agad kailangan ang dunk o block. Ang gusto ng NBA, mobility, consistency, basketball IQ. Kung ang 7'3 frame ni Kai ay kayang gumalaw araw-araw, that alone is worth watching again. Dati hindi pinapansin, ngayon hinihintay. Noong 2023, ilang beses na tayong napagod sa salitang potential. Kai was always the headline, but never the story. Inimbita sa NBA G-League, pero pinaupo. Pumunta sa Adelaide, pero ginawang role player. Nag-try out sa NBA Summer League, pero halos hindi pinasok. At sa mga mata ng maraming Pinoy, parang sinadyang hindi siya pakinggan, pero hindi tayo tumigil. Kai didn't quit. Ngayon habang walang press release, siya ay nag-ensayo, tahimik, pero tuloy-tuloy. At ito ang hindi kayang sukatin ng mga scouts sa spreadsheet. Yung tipong hindi mo na kailangang ipagkalat ang ginagawa mo kasi balang araw sila na mismo ang pupunta para makakita. Ayon sa ilang kilalang scout insider sa US, may mga teams na still checking in on Kai. Hindi headline level, hindi rin public hype, pero mga tanong gaya ng is he moving well again? Can he defend in space? What's he shooting like off the catch now? Ang mga tanong na ito ay hindi itinatanong kung wala silang intensyon. Hindi ito charity, ibig sabihin, ang usapan kay Kai ay hindi papatay. At ito ang irony. Habang tahimik ang mainstream, sa backstage ng scouting world, bumabalik ang tanong na matagal nang naisara. Did we overlook the Filipino unicorn? Kahit wala pa siya sa active Gilas lineup para sa July 28 na laro kontra Macau, hindi mawawala ang kanyang presence. Si Kai ang mukha ng bagong henerasyon. At kahit nasa sideline siya, ang kanyang disiplina ngayon ay nagugat sa isang mas malalim na dahilan para sa bansa, para sa dangal, para sa redemption. Nakita na ng mundo ang puso ng Gilas nang manalo kontra Latvia, kontra New Zealand at nakuha ang Asian Games gold. Pero ang comeback ni Kai, ito ang personal na gyera sa loob ng mas malaking revolusyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Ito ay laban para sa kinabukasan ng mga batang Pilipinong gustong marating ang NBA sa paraang hindi kailangang mangibang bansa agad. Mula sa shooting drills hanggang sa footwork patterns, pinapatunayan ni Kai na hindi lang siya umaasa sa kanyang taas, he is rebuilding himself from the ground up. At kung sakaling makabalik siya before October, ang Gilas at NBA, sabay na makakita ng isang Kai na hindi lang prospect, kundi produkto ng paninindigan at muling pagtindig. Kung dati, pinanood lang siya para sa highlights, ngayon, aabangan siya para sa efficiency, IQ, discipline, and timing. Mga bagay na mas hinahanap ng NBA ngayon kaysa flashy mixtapes. Ang gera para sa respeto ng Pinoy sa basketball ay matagal na, pero sa katahimikan ni Kai, unti-unti niyang binabasag ang dingding ng duda. Hindi na siya bata, hindi siya hype lang, isa siyang simbolo ng pagbangon. Kaya sa susunod na maglabas ng rooster ang Gilas at sa susunod na may scout na magtanong tungkol sa Filipino big man, ang sagot ay Kai Sotto. At sa araw-araw niyang pag-ensayo, isa lang ang sigaw, darating ako, handa na ako, hinihintay niyo na pala ako. Tahimik man sa headlines pero si Kai ay hindi tumitigil.
Araw-araw na siyang nagsasagawa ng shooting at non-contact skills training, isang malinaw na senyales ng kanyang pagbabalik ay malapit na. At posibleng mas mapaaga pa sa inaasahang October comeback. Habang ang ibang prospect ay maingay sa media, si Kai ay tahimik pero seryoso. Sinusunod ang isang malinaw na plano para sa kanyang buong katawan, mula footwork drills, agility training, hanggang decision-making reps. Ipinapakita nito na hindi lang ito rehab, kundi isang kompletong pag-rebuild ng sarili. Ang mga NBA scout ay nagsimula na namang magtanong, hindi man headline, pero ang backstage ng scouting community bumabalik ang interest. How close is Kai? Ito ay indikasyon na ang kanyang presensya ay hindi pa tuluyang nakalimutan. Ang mga tanong ukol sa kanyang mobility, shooting at basketball IQ ay unti-unting lumilitaw muli na para bang nagsisi ang ilan kung bakit hindi siya nabigyan ng sapat na opportunity noon. Sa kanyang katahimikan, muling nabubuo ang ingay. Kahit hindi pa siya bahagi ng lineup ng Gilas para sa July 28 na laro kontra Macau, ang kanyang pangalan ay patuloy na nababanggit. Hindi lang bilang dating star, kundi bilang tahimik na haligi ng bagong henerasyon ng Pinoy basketball. Para kay Kai, ang bawat shooting rep, bawat galaw sa gym ay hindi lang personal goal. Ito ay bahagi ng mas malaking laban. Ang labang hindi lang para sa sarili, kundi para sa bansa at para sa bawat batang Pilipino na nangangarap sa ilalim ng araw ng Pilipinas. Kaya habang araw-araw na sumusugod si Kai sa ensayo, sa tahimik na court na walang kamera, walang komentaryo at walang palakpak, malinaw ang mensahe, hindi niya kailangang sumigaw para mapansin. Ang ginagawa niya ngayon ay hindi simpleng rehab, ito ay rebellion para sa kawalang katarungan at pagbangon mula sa pagkakalimot. Sa bawat shooting drill at footwork rep, unti-unti niyang binabasag ang dingding ng katahimikan na matagal nang humaharang sa kanyang daan. Ang tanong ngayon ay hindi na babalik ba si Kai? Kundi handa na ba tayong lahat sa pagbabalik ng mas matatag at mas matalinong Kai Sotto? Dahil kapag ang isang manilarong sinubok ng sistema ay pinili pa ring bumangon, hindi lang ito kwento ng basketball, ito ay kwento ng dignidad, pasensya at tahimik na revolusyon. At sa mundo ng NBA, kung saan hype ang hinahabol, si Kai ay isang paalala na minsan ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa spotlight, kundi sa anino ng disiplina. Darating ang araw na ang tanong ay hindi na kung kailan siya handa, kundi bakit hindi siya binigyan ng tamang pagkakataon noon pa. At sa araw na yon, hindi lang si Kai ang mananalo, tayong lahat, tayong Pilipino. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang comeback, ito ay isang deklarasyon. Hindi na natin hinihintay ang Kai Sotto era, tayo na ang hinihintay. At sa bawat araw na lumilipas, habang tumitibay ang kanyang katawan at lumilinaw ang kanyang galaw, isang tanong na lang ang natitira, handa na ba ang NBA sa muling pagbabalik ng Filipino Unicorn? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.